Hi guys, it's Mareng and welcome back to my YouTube channel. So, today is November 2. Excuse me. And speaking of Bagyo, mag-start na rin yung prelims namin and here I am vlogging. So, dami kong time na makapag-vlog at ngayon lang. Pero ngayon ko lang yung ginawa bago mag-exam. So, for today, I'll be showing you my first ever tattoo experience. And yes, pinayagan po ako. Noong una, nag-hesitate talaga ako magpaalam kasi iba yung iba sa atin. Ginagawa muna yung bagay na yun bago magpaalam. So, noong una, yun yung iniisip ko. Sabi ko, muna kaya ako magpaalam. Kaso, hindi kaya ng konsensya ko. Parang feel ko, mas kakabahan ako pag nagpatattoo na ako. So, ayun, dahil very impulsive akong tao, nung day na naisip ko na magpatattoo, nagpatattoo din ako kinabukasan. And nung day na yun, nagpaalam ako bigla. Out of nowhere, sabi ko lang, sa parents ko, very casual, sabi ko, magpapatattoo ako, ganun. Tapos, nagbulit ako kasi sabi ng tatay ko na ba't daw ako nagpaalam sa kanya, ay katawan ko daw ito. Ayun, nagulat lang ako kasi in-expect ko na hindi nga ako papayagan. Tapos, ito yung pinakakagulat sa nanay ko kasi yun yung usually hindi po mapapayag. So, nagpaalam ako. Sabi ko, yun nga, magpatattoo ako. Tapos, sabi niya na may magagawa pa ba ako? Yun lang yung nasabi niya. So, ayun. Para rin sa mga gusto magpatattoo, lalo na bata pa ganun, mas okay na magpaalam kayo sa parents nyo para wala lang, masaya yung walang tinatago. And nasa right age na rin naman ako. I'm already 20 years old. Already, tanda. 20 years old na ako. So, feel ko right age na yun. Turning 21. So, ayun, dahil nga pandemic, dahil nga may mga virus dyan, nung una, nagtitingin-tingin ako. Tapos, ayaw kasi sa malayo. Kasi nga may pandemic, parang gusto ko yung mga malapit lang, ganon. Eh, mostly, sa mga napagtanungan ko, mga home service. So, ayun, bawal yata dito sa condo magpapasok pa ng mga outsider. Bawal pa yata yung mga home service na ganon. Yung mga place nila medyo malalayo. And meron din mga around tondo lang ganon. Pero, ayun, buti na lang sa isang FB group. Sakto nung nagka-plan ako magpatattoo, may nag-post sa FB group dito sa condo. Nagtatattoo daw siya. Tapos yung mga pictures na in-upload niya, halos, ang dami ng tinatuan and lahat artists, celebrities, yung mga tinatuan niya dun sa uploaded pictures niya. So, ayun, chinek ko siya. Tapos, as in, ang dami yung mga celebrities yung tinatatuan niya. Tapos, naisip ko na dito na lang kasi hindi ko na kailangan lumabas. Dito lang siya. Dito sa condo, may 5 towers. Tapos, sakto pa na same tower sa kami. So, ayun, dahil nga impulsive tayo, nung naisip ko, dahil sabi ko, dyan lang naman, baba lang naman ang elevator nung pagkaisip ko, kinabukasan, nagpatattoo na ako. So, ayun, sa babang floor lang namin siya. Si Sir Doofy, lalagay ko dito. Isa sa pinaka-natatuan niya na iconic or very famous is si Sir Francis Macalona. Siya yung nagtattoo dun sa 3-star sinasan na tattoo ni Sir Francis. Sa likod yata yun. Basta siya yung nagtattoo nun. So parang siya mas na-encourage ako magpatattoo sa kanya. Ganon. And yung rate ni Sir Doofy, affordable lang siya, pero syempre dahil nga ang tagal na niya sa service, kalimutan ko nung ilang taon, basta 30 years. Ay, basta kalimutan ko na, basta mas matanda pa talaga sa akin. Basta
ang tagal niya. Sabi niya sa amin noon na, nung nag-start siya mag-tattoo, konti lang sila noon. As in, kasi, matagal na siya eh. So, parang konti pa lang sila noon talaga na nag-tattoo. So, sabi niya nga ngayon daw, sobrang dami na nagpa-practice tattoo, ganun. Ang dami na nagsa-start. So, nung time daw nila, sobrang konti lang nila. And, ayun, kaya naman, mas nag-encourage din ako kasi ang tagal na niya sa service. So, syempre, sobrang alam niya na kung ano talaga yung ginagawa niya. So, ayun nga, sobrang walang hassle. Kaya sa kanya lang ako nagpa-tattoo. And, kilala siya. So, wala kang talo. Ayun, dito lang siya sa Avida Towers San Lazaro. So, ngayon, papakita ko muna sa inyo kung paano yung process and everything, darling. So, ayun. Ang haba na sobrang ng intro ko. And, ayun, papakita ko na sa inyo. She's a Mona Lisa. Everyone's not. Ang colorful ni ate girl. Inflor, di ba? Yan. Colorful. Oh, parang, ang tawag dun? Basta yun. Ano? AR? Ito ba? We're gonna find out what this is all about. We need to make an update and Would it be possible to build a tent guided with extra satellite grid, and we can pinpoint to exact locations in our Good, so then you'll build something simple, or we'll tie back to the Okay. Hold on. And I'm getting married. I expect you to know what you even from you. So yung end neto ha, dito ha, hindi siya akit doon ha, sa buto ha. Apa. Okay. Mga next month yan, may ano naman dito na naman. Ganun nga daw, no? Makakano pa naman yun. Pag napaisa ka, no? Okay lang. Ano problema sa tattoo? Parang Opo. pagkain lang din. Kailangan lang yung design mo Sulit. very irrelevant sa buhay mo. Oo, mga nalumiit nga. Yan, sakto lang. Okay na? O ingatan mo yan ha. Hindi, joke lang. Patayin mo lang konti. Wait lang. Ito na yun. Sige, wait lang, mga lang minutes ka. Another world, Hindi mo buka. let it be done quickly.
Dauntless. Okay, so, ayun, yung process nung pagtatattoo sa akin. So, ito na siya. Dauntless. Patattoo ako last October 17. So, mga 2 weeks na siya. And ganito, yung itsura niya. Maganda pa din. Tapos, ito yung isa. Ayan. So, kaya dauntless yung pinatattoo ko kasi I feel like yun yung word na nag-describe sa akin kasi lagi nilang sa family ko, lagi ako sinasabihan na wala daw ako nakataputan mga ganun. So, may kinakatakutan naman talaga ako. Pero sabi nila parang ayun daw, matapang daw ako ganun. So, feel ko ito yung nag-describe sa akin na word. And ito naman, wala lang. Gusto namin couple tattoo. Yung JC, yung boyfriend ko, bali sa kanya, ipapatattoo niya is Rocket. So, ayun, spoiler alert! So, yung ipapatattoo niya. Wala lang, cute lang. So, ayun, ito na yung mga frequently asked questions. Wah! Ang dami nagtatanong. Since dito sa Avida, yun nga, sabi ko kanina, di ba, bawal masyado. Hindi nagpapasok. Pero, tinanong ko si Sir Doofy kung paano nga yung mga outsider na gusto magpatattoo. Sabi naman niya, pwede naman daw. Basta, i-message niya lang siya and kakausapin na naman niya yung guard sa baba. And then, ayun, pwede naman kayo makapasok. And then, magkano? Ang price niya is very affordable. It's 1,500 para sa mga minimalist tattoo, yung mga ganyan, yung mga madali lang. 1,500. And sulit na yun para sa katulad niyang sobrang grabe na yung tagal na experience, diba? Tapos yung mga tinatuan pa niya, mga diba, Sir Francis? So, ayun, I think sulit naman yung ibabayad niyo. Hindi ko kasi alam yung mga usual rate, pero I think affordable yan. 1,500 for minimalist tattoo. Negotiable naman yun, I think. So, sabi niya si Sir, mabait si Sir Doofy. Sobra. Mayroon din siyang binibenta na mga paintings, lalo sa mga fan ni Kobe Bryant. Mura lang din niya binibenta. Siya yung mismo yung gumagawa. Yun yung video na nakita niyo sa kanina. Ilalagay ko na lang ulit. Yun yung paintings niya. Meron siyang 2 yata, Kobe Bryant. Parang 2 paintings pa ako na for affordable price. Tapos meron pa siyang mga paintings. Mahilig siyang mag-paint. Pwede rin kayo bumili sa kanya ng mga ink. Sabi niya galing ibang bansa yung mga ink niya. Para sa mga tattoo artist dyan, ganun. Pwede kayong bumili sa kanya. And ayun, sabi niya rin na galing ibang bansa yung kahit yung mga tinaturo niya sa akin, galing ibang bansa daw yun. So, next. Masakit ba? For me, mataas kasi yung pain tolerance ko. So, for me, mga 3 to 4 out of 10. Ganyan. Before ako magpatattoo, tinatry ko yung G-Tech. Kasi mga gel pen, tinatry ko siya itusok sa kamay ko. Tapos, nagulat ako nung tinatuan ako. Parang same yung naramdaman ko. Parang same feels siya. Try nyo yung G-Tech sa ano nyo. Ayun, parang ganun siya for me. So, 3 to 4 out of 10. Ewan ko, kasi mataas yung pain tolerance ko. So, I don't know. And, medyo nakakaano siya. I think sa iba, medyo anxious yung tunog kasi maingay yung tunog ng pang tattoo.
Nung una kasi, wala naman kasi akong alam sa tattoo. Tapos nung una, nahahawakan mo siya. I mean, basta may parang siya, may mahahawakan ka. Tapos, nung ilang days, nagulat ako kasi natatanggal. Sabi ko kay JC, sabi ko parang, ang pangit naman. Sabi ko, pangit naman pala yata doon, natatanggal yung tattoo, ganun. Tapos yung pala, normal lang pala yun. Ano daw pala yun? Sabi ni JC, yata yung sugat or lang. Tama ba? Sabi niya yung langib daw. Kasi diba syempre yung sugatan. So, normal na natatanggal-tanggal siya. Para nag-heal na siya, ganun. So, tama naman nga. Nung una, may nahahawakan ako, diba, na parang basta may nahahawakan ako na naka-imbus, ganun. Pero ngayon, wala na. Parang feel ko na skin lang siya, ganun. Parang skin lang siya pinahawakan. Wala akong maisip na pwede nyo itanong. Basta, ayun, kung may questions kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. And comment din kayo kung may gusto, mag-suggest kayo ng mga iba pang content. Please! So, wala lang maisip. Girl, pangatong vlog ko pala, wala lang maisip content. Basta i-comment nyo lang po kung may questions kayo about tattoos. Well, expert. You can directly message Sir Tufi. Lagi ko na lang ulit dito. Message na lang siya. Mabait naman siya. Thank you so much for watching, guys. And I hope na para sa mga madaming tattoos or mga may tattoo na nisi-judge, sana, no, mali. Para pala sa mga nanja-judge sa mga may tattoo. Girl, it's 2020. Pwede pa tigilan na natin yung pag may tattoo. Masamang tao. Like, the hell. Diba? As long as wala kang ginagawang masama, wala kang tinatapakang tao, wala kang nasasaktan na ibang tao, girl, go. Katawan mo yan, go. Hindi na ako magbibigay ng masyadong message para sa mga nanja-judge na may tattoo sila. Basta, okay lang yan. Mas pagbibigyan ako ng message para sa mga nag-judge. So, please, stop na natin yun. Hayaan nyo sila. That's their business. Katawan nila yun. And, ayun. Okay nga lang magpatuto ng kili. So, before I end this vlog, touch naman ako kasi may nagpapa-shoutout. Okay, shoutout po kay Sir Renante Diata. And sa mga anak daw niya, kay Rezial Ann, kay Reina Diata, Reniel Diata, and kay Raven Diata, and sa family Diata. Diata po ba yun? So, ayun, thank you so much po sa pag-support sa akin. Ayun, don't forget po to subscribe to my channel and comment lang po kayo kung ano pa yung gusto nyong makita na content sa vlog ko. Kung may suggestions po kayo. And, ayun, don't forget to like po. And please follow me sa mga social media accounts ko. Ayun lang. Thank you so much. She's a Mona Lisa. Everyone's not